Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ang inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Lena. Bueno, basahin na natin ang liham ni Lena. Dear Kuya Peles, kapag wala po akong ginagawa sa aming bahay, Kuya, ay lagi po akong nakikinig sa inyong programa tuwing hapon dahil naaaliw din ako, Kuya, sa mga isinasadula ninyo. Ang buong akala ko, Kuya, ay magiging tagapakinig lamang ako sa inyo. Yung pala, Kuya, ay isa rin po akong hihingi ng payo sa inyo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Lena, 30 taong gulang, at may asawa na po ko, Kuya, at isang anak. Ang problema ko, Kuya, ay tungkol sa pamilya ng aking asawa. Para malinaw sa inyo, Kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. O tol, dumating na yung bill natin sa kuryente. Medyo malaki ngayon. Bakit kuya? Magkano bang inabot? Umabot ng 3.7 ngayon. Grabe palang itinaas kuya, no? Ano bang sabi ni Ate Jenny? Ikaw daw eh. Paano umabot ng ganyan kalaki? Hindi na ako natutulog dito. Doon na kami nakatira sa bahay ng asawa ko. Teka. Ang ibig mo bang sabihin hindi ka na magbibigay ngayon? Magbibigay naman ako. Pero sabihin mo rin kay Ate Jenny. At saka ikaw kuya, may trabaho ka rin. Empleyado ka rin ng munisipyo. At si Ate Jenny, malaki ang sahod niya. Sige, sasabihin ko rin kay Ate Jenny. Oh, ayan. 1,000. Dagdagan niyo na ni Ate Jenny yan. Dagdagan mo pa. Wala akong pera ngayon eh. Ano ba naman kayo? Hindi na nga ako nakatira dito. Ako pa ang magbabayad ng kuryente natin. Ikaw naman kasi. Ikaw yung malaking sahod sa atin eh. Sa 3 magkakapatid, nagrereklamo ka pa. Oo nga. Pero kayo, wala pa kayong anak. Ako, meron na. Sabihin mo yan kay Ate Jenny. Huwag ako. Bakit ko pa sasabihin? Alam na niya yan. Siya nga pala, yung ibang aircon, huwag nyo nang gamitin. Maksaya na yun sa kuryente. Siya ating gumagamit ng dati mong kwarto eh. Siya yung pagsabihan mo, tol. Hindi ako. Ano? Umabot pa ng kulang-kulang 5K ang bill nila sa kuryente sa bahay nila itay at inay? Paano naman kasi? Kapag nandun si Ate Jenny, ginagamit niya yung aircon na iniwan natin. Kaya naman pala. Bakit halos ikaw ang sasagot sa bill nila sa kuryente? Hayaan mo na, para wala nang away. Bernie naman, gumagastos tayo sa diaper ng ating mga anak at mahal ang gatas ni baby. Dapat silang sumagot dun. Sila naman ang gumagamit eh. Ewan ko ba sa kanila? Palibhasa, wala pa silang anak, kaya hindi pa nila ramdam ang hirap. Ibig sabihin, ganyan ang gagawin nila sa tuwing darating ang bill ng kuryente. Kasali ka sa magbabayad. Yung damit ni inay mo, ikaw na ang sumasagot eh. Ano ba naman ang mga kapatid mong yan? Hindi na sila naawa sa'yo. Palibhasa, ikaw ang bunso, kaya kinakaya ka nila. Hayaan mo na sila, para hindi na kami mag-aaway-aaway na magkakapatid. Ay, nako!
naaawa na rin ako sa bunso natin, Susana. Abay, halos siya na yung napipirwisyo kapag may bayarin dito sa bahay. Itong dalawang anak mo inaasa na nila sa bunso nila. Ay, hayaan mo na. Siya ang medyo malaki ang sahod sa kanila eh. Kahit na. May mga trabaho naman sila At wala pa silang anak. Ito yung bunso natin may anak na yun. Sa gatas pa lang talagang malaki ng gastusin. Talaga ganyan. Kung sino ang meron, siya ang tutulong. Nandyan na ako, Susana. Pero namimihasa sila sa ganyan dapat pagtulungan nila yan. Na magkakapatid, hindi ba? Pabayaan mo din silang magkakapatid na mag-usap-usap dyan. Huwag ka nang mangialam. Ate, dapat ikaw na yung bahalang magbayad dito sa bill natin sa kuryente. Ano? Umuwi pa rin siya dito Gumagamit pa rin siya ng aircon. Sabi niya kasi, madalang na siyang natutulog dito. Kaya dapat tayong dalaw lang daw magbayad. Grabe naman si Ronnie. Siya na nga itong malaki ang sahod sa ating tatlo magkakapatid. Nagre-reklamo pa siya. Ikaw lang ang kumausap sa kanya, ate. Yan mo, kapag nagpunta siya dito, sasabihin ko sa kanya. Kung kulang na kulang sila sahod ko sa trabaho ko Bawas-bawasan mo kasi ang pag-inom mo ng alak. Pati ang pakikipagbarkada mo. Nagsalita kang magaling. Bakit? Kayo ng asawa mo. Pareho ka naman mag-asawa na mahilig sa sugal Ay bakit? Paminsan-minsan lang naman yun Kahit na, ate, sugal pa rin yan. Buti nga itong inom lang alak kasi kapag lasing ka na, tama na. Yung sugal, kapag malaki na yung talo mo, hahabulin mo yan. Mas mahirap yung sugal na bisyo. Pareho din yun na bisyo, Tama na yan, ate. Baka kung saan mapunta yung usapan natin Basta, ikaw na magsabi kay Ronnie ang gusto mong mangyari. Ikaw na. Pasensya ka na sa mga kapatid mo, anak, ha. Kung minsan umaabuso na sila. Oo nga po, itay. Yung maintenance nga lang ng inay mo, malaki na yun at sinasagot mo. Itay, walang problema kay inay. Obligasyon ko yan bilang anak. Pero sa mga kapatid ko, sana naman maging responsibilidad naman nila yung bahay. Dahil hindi na ako nakatira doon. Anak, ako lang humingi ng pasensya sa'yo. Intindihin mo na lang sila, ha? Ano ba nga bang magagawa ko, tay? Mga kapatid ko sila. Hayaan mo, kung kakausap sa kanila. Sasabihin ko sa kanila na Hayaan nyo sila na, naman tay. lang, ha? Pera lang yan. Kikitain ko pa yan. Ay, nako. Sana lahat ng kapatid ganyan sa'yo, anak Sana. Hindi naman sa pinagdadamutan ko, kuya, ang pamilya ko. Lalong-lalo na, kuya, yung dalawang kapatid ko. Kuya, may anak na akong isa. At yung mga kapatid ng asawa ko wala pa. Pero halos lahat, kuya,
kapag dumadalaw siya sa bahay nila, abay halos lahat siya yung gumagastos. Nagme-maintenance na po ang kanyang inang kuya at siya ang sumasagot. Pero yung dalawang kapatid niya kuya na pangalay, parang wala sa kanila. May mga trabaho din sila, nasa gobyerno. Kaya nahihirapan din kami kuya ng asawa ko. Minsan kuya ay... Oh, kuya, may kailangan ka ba? Si Ronnie, nandito ba siya? Bakit? May kailangan ka ba sa asawa ko? Naubusan ng maintenance si inay eh. Pinapunta ko dito ni ate. Nasa trabaho pa siya eh. Nag-overtime sila. Tinawag lang siya, kani-kanina lang. Bibili sana ako ng gamot ni inay. Pinuntahan ko si ate pero wala naman siyang pera daw. Natalo sa sugal yata yung asawa niya eh. Yan! Yan ang hirap sa kanila. May pangsugal sila pero pagdating kay inay, wala lagi. Pasensya ka na ate. Uri lang naman ang malalapitan namin ngayon eh. Kapag ganitong sitwasyon. Grabe naman si kuya at si ate. Nagagawa pa nilang magsugal. Imbis na ibigay na lang kay inay. Wala eh. Nagsusugal sila. Paano Sige yan? na. Sige na, Lena. Kung meron dyan, hindi ko nahihintayin si Ronnie. Para naman makabili na ako ng gamot ni inay. Bigyan mo na ako. Dali, titignan ko kung may pera ako doon. Diyan ka lang. Nagpunta dito si Kuya Jeff kanina. Anong pinunta niya rito? Ano pa nga ba, di nang hihingi ng pera, pambili ng gamot ni inay, pang maintenance? Binigyan mo ba? Siyempre, binigyan ko. Aantayin ko ba na may masabi sila sa akin? Hayaan mo na. Para sa gamot naman ni ina yun eh. Alam mo, kung minsan, duda na ako dyan sa Kuya Jeff mo. Anong ibig mong sabihin? Minsan kasi, kapag nadadaanan niyang mga kabarkada niya, hayun, mag-iinuman na sila. Hindi naman siguro. Hay nako, parang hindi kilala yung Kuya Jeff mo ha. Ako kahit sandali lang nakasama ko siya sa bahay ninyo, may tinatago yun. O hindi ba? Kaya ikaw ha, huwag kang masyadong magtiwala dyan sa kuya mo. Anak, tulungan mo naman ang mga kapatid mo. Bakit po ba, inay? Nabaon yata sa utang si Ate Jenny mo. At bakit naman nababaon sa utang si ate inay? Wala naman silang pinagkakagastusan ah. Sabi niya kasi sa akin, may malaki daw siyang utang. Inay, yan nga po ako nagtataka. Bakit sila mababaon sa utang? Wala pa silang anak. Natalo yata sa sugal ang bayaw mo. Ayun naman pala eh. Dahil sa bisyo kaya nagkautang-utang sila. Pati yata yung motor niya ay naisan lang niya. At baka hindi na niya matubos. Inay, sa bagay na yan, hindi ko na sila matutulungan. Bawa ka naman sa ate mo, anak. Inay, may trabaho silang mag-asawa. Pareho silang empleyado ng gobyerno. Kung tutusin, mas malaki pang sweldo nila sa akin eh. Bakit sila nagkautang-utang? Mahilig kasi sa sugal ang bayaw mo, anak eh. Hayaan nyo sila, inay. Dito nga sa bahay, halos ako na lahat ng sumasagot. Pati ba naman sa utang nila? Hindi na ngayon, inay. Hindi na pwede yan. Sumusobra na sila. Oh, Jody.
Anong sinabi mo? Nakikiusap si inay na tulungan mo sila Ate Jenny at kuya mo sa utang nila. Aba! Hindi naman katao yung ginagawa ng mag-asawang yan. Pareho silang may trabaho, pero nababaon sila sa utang. Oo nga eh. Hay nako, pag tinulungan mo ang mga yan, talagang tanga ka na. Lena, O anong tawag mo dyan kapag tinulungan mo sila? Gamot ni Ingay, ikaw na ang sumasagot. Bill nila sa kuryente, ikaw pa rin ang sumasagot. Samantalang hindi ka na nakatira doon. O anong tawag mo dyan? Pati ba naman utang nila ng ate mo at bayaw mo? Tutulong ka pa rin magbayad. ewan ko Lena. Naguguluhan na rin ako eh. Ako na may anak na. Hindi sila naaawa sa akin. Sila, wala silang mga anak. Pati si Kuya Jeff. Madalas lumalapit yan. Hihingi pa ng pambili niya ng alak. Ewan ko ba dyan sa pamilya mo? Si Itay lang yata ang matino sa kanila eh. Wala akong masasabi kay Itay talaga. Ano bang magandang gawin ko, Lena? Kasi kapag hindi ko sila tinulungan, sasabihin nilang mayabang ako at parang hindi pamilya ang turing ko sa kanila. Yan mo sila. Basta ang akin, si Itay at Inay ang prioridad mo na tulungan mo at hindi yung dalawa mong nakakatandang kapatid dahil niloloko ka lang nila. Hanggang ngayon, kuya, ay pilit pa rin na umaasa ang dalawang nakatatandang kapatid ng aking asawa. Kuya, hindi naman sa pinagdadamutan ko sila. Pero pare-pareho silang may trabaho, kuya. Kaya nga lang, medyo nakakalamang yung asawa ko dahil medyo malaki yung sahod niya. Pero dapat ba, kuya, dahil nakabukod na kami, pilit pa rin kaming inuobliga na mag-asawa sa gastusin nila sa bahay? Tama ba yung kuya? Ano po ba ang dapat namin gawin, kuya? Sana po matulungan ninyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Lena. Alam mo, Lena, sa pagkakaalam ko nito hindi na dapat dahil pare-pareho na silang may pamilya. Nakakalamang nga yung dalawang nakakatandang kapatid ng asawa mo dahil wala silang anak. Kayo, abay malaking gastusin ng bata sa diaper pa lang. Gatas talagang malaki na yan. Pero bakit sa bahay nila, bukod sa nakabukod na kayo, hindi na kayo nakatira doon, inuobliga pa yung asawa mo na magbayad ng bill nila sa kuryente. At higit sa lahat, asawa mo pa kaya ang sumasagot sa maintenance ng nanay niya. Ano ba namang klaseng kapatid yung dalawang kapatid ng asawa mo? Mabuti sana kung wala silang bisyo. Yung isa, laging umiinom. Yung asawa naman ng isa, palaging nagsusukal. At kapag nagka-problema sila sa pera, asawa mo yung nilalapitan. Sa punto na yan, tama ka naman, Lena. Dapat pagsabihan mo yung asawa mo. Dapat sana kapag lumapit yung mga nakakatanda ng kapatid, huwag namang lubos-lubusin o laging nagbibigay. Namimiha sana yung dalawang kapatid niya Porket bunso siya, kinakaya-kaya nila. Porket bunso siya at malaki yung sweldo, kapag may problema sila sa pera, siya yung nilalapitan. Hindi naman mahindi ng asawa mo dahil mga pangalan niya yan. Nahihiya siguro, pero hindi naman dapat May anak na kayo, dapat intindihin niya, inuulan niya yung pamilya na.
Total, siya naman ang sumasagot ng gastusin ng mga magulang niya, magulang nila. Lalo na yung nanay niya na nagme-maintenance na. Malaking bagay na yan. Pero yung dalawang kapatid niya, hindi na dapat na obligasyon pa yan. Yan ang sabihin mo sa iyong asawa. Hindi yung pati mga kapatid niya parang siya pa yung inuobliga na magbayad kung anong gastusin sa bahay nila, lalo na sa bill ng kuryente. Hindi na dapat yan, Lela. Tama ka. Dapat kausapin mo yung asawa mo na dapat hindi na niya sakop, lalong-lalo na yung bill ng kuryente nila sa dati nilang bahay. Bueno, yan na lamang siguro masasabi ko sa iyo, Alena, at naway kahit papano ay napayuhan kita sa iyong nilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programa Peles at your service.